Nung nakaraang mga video ay binigyan ako ng Team Bugok ng isang malaking misyon. Bala ka lang namin papuntahin sana. Challenge ka namin makapunta sa ano? Gabaldon. Sa Gabaldon kung alam mo yung Dupinga River. With the purpose na makita at maibigay ang tulong na binigay nila sa akin para sa mga katutubo nating dumaga. Ang tanong, ilang araw nga kaya bago namin tuluyang matapos ang challenge ito? Let's go! At ano-ano nga kaya ang mga pagsubok na pagdadaanan namin bago namin tuluyang makita ang mga katutubo nating dumaga? Tara at samahan niyo ako ng Team Padya sa isang nakakapagod at nakakabaliw na misyon. Buti na lang, bababala. At welcome nga pala sa ating Pedicab series where we will travel from Quezon City to Nueva Ecija using Pedicab only. Malaking tulong sa akin. Alright guys, nandito ngayon sa bahay. So ito yung day 0. So pupunta kami ngayon sa Gabaldon. Gusto ko lang i-record lahat ng mga mangyayari. Ang mission namin today is mag-ocular ng lugar para alam natin kung kakayanin ba talaga ni Kuya Ray pedalin yung papuntang Gabaldon. Tama kayo nang narinig. At dahil hindi rin talaga biro ang layo ng Nueva Ecija mula Quezon City, ay minabuti ko munang puntahan at i-check ang lugar kung safe nga ba ito para padyakin. At ilan pa lang to sa marami pang task na kailangan kong gawin para sa preparation phase ng content na ito. Pero without further ado, tara at bumiyahe na tayo. Kamusta ang madaling araw? Our mission for today is alamin kung gaano nga ba kalayo ang magiging biyahe kung nakasasakyan versus naka-pedicab lang. Pero hindi pa man kami nakakalayo sa biyahe, ay ang dami na agad naming aberya na naranasan sa daan. Imagine mo pag nasa pedicab content ko tapos merong ganito. So, tignan yung sitwasyon namin dito. Ayan, ang sitwasyon namin dito. Pag yan palang inabutan namin sa pedicab content guys, baka makisakay na lang kami sa karo. May isang oras na nga kaming stranded dito sa traffic at dahil yan sa nangyayaring funeral parade dito sa bandang North Caloocan. Iniisip ko tuloy, paano kaya kung ngayong araw kami nagsimulang magpadyak? Feeling ko maraming magagalit sa amin ng times. Yan, nararamdaman kita. Ganyan ba? Shit, ganyan no. Ah, eto na! Yan ang mga gusto kong daanan guys, tingnan nyo oh. Grabe oh. Ano yan? Na-serve! Dibahan ka sa labak kayo, yung mga gamit nyo yung pwede maglalag, ganyan, pupulot kayo sa kalsada. Tapos yung camera, chareng. Ang ganda na ng mga binabanggit nila. Nagkakaproblema kami, nawawala yung drone. So baka nalaglag. Wala daw kay Mariel. Men, pa-check nga ako, naiwan namin yung drone. Nawawala yung drone, shit. 70,000 yan. Yun, hey! Pahinga! Hey! Bumangga sa mga motor. Happy New Year! Ilan pa lang yan sa mga exciting pa na mangyayari sa mga susunod na episode. Pero going back, fast forward na tayo sa biyahe dahil hindi pa tayo tapos sa mission natin ngayong araw. Dahil kailangan pa nating hanapin si Kuya Joel sa Dupinga River. Doon yung pinapahanap. Oo nga kasi challenge po kasi ako nila Boss Norvin na mag-pedic. Oo, ng Team Kabugok. Challenge po nila ako na pumunta rito gamit pedicab. So ngayon, nauna muna kami para tignan yung lugar kung gaano ka-secure. Ngayon, nakita na namin lugar. Meron siyang taong pinapahanap sa amin, si Kuya Joel daw. Baka siya po yan. Ayun na po yung gate na yun. Tumawag na po kayo sa gate. At exactly 6:45 PM ay tuluyan na nga kaming dumating sa Dupinga River. At tinuturo kami ni Kuya Guard na kausapin ng isang misteryosong lalaki na nasa loob daw ng gate. Hello po. Bali vlogger po ako. Kailangan niyo po si Boss Norvin? Opo. So ngayon, ako kasi hinamon ako ni Boss Norvin sa isang vlog na mag-pedicab mula sa QC hanggang dito. So may pinapahanap siya sa akin tao, si Kuya Joel daw. Ikaw po yun! At nakita na nga natin si Kuya Joel. Sobrang bait niya at pinatuloy pa nga niya kami sa location para makapag-usap. Pero hindi pa tayo doon natatapos dahil meron pa tayong isang misyon ngayong gabi. So ngayon kay Joel, dahil magkakilala na tayo, tapos nakagtanungan na tayo kanina, ngayon mayroon kasi kaming isa pang last na mission na binigay si Boss Norvin sa amin. Sabi niya, pagpunta namin dito, ang last talaga ng mission na binigay sa amin is
dapat makapagbigay daw kami ng konting tulong or charity sa mga katutubo natin. Ngayon na nandito na kami, wala kami idea kung saan yung mga katutubo dito. Pero ikaw, Kuya Joel, bilang kayo naninirahan dito, meron ka bang kilalang community na pwede natin makausap na kahit ganitong oras na? Ganyan. Subukan na lang natin tawagan yan. Sige, sige po. Tama ulit kayo ng narinig. Dahil hindi lang basta ocular ang ipinunta namin dito, kundi para makausap din ang isa sa mga head na community para tulungan kaming ma-connect sa community ng mga katutubo na magre-receive ng iaabot nating tulong. Salamat sir. Wala naman. Mas maganda sir, magkakasama tayo. Yan, magbibigay tayo ngayon sir ng tulong sir. sa mga minamahal natin mga katutubo. Sir. And with that, natapos na natin ang unang task sa checklist natin. At ngayon ay panahon naman para humanap na ng pedicab na gagamitin natin sa challenge na to. Alright guys, so ngayon nandito tayo sa bahay kasi magsisearch na tayo dito sa Facebook. So naghanap-hanap kasi ako, nagpatanong-tanong ako sa mga tao, sa mga kaibigan ko kung sino yung may connection sila na pedicab, you know, yung pedicab na mahanap natin. Pero feeling ko hindi talaga siya yung pinaka pasok sa taste na kailangan ko dito para sa vlog natin. So ngayon, ito, maghanap-hanap tayo sa Facebook. Andito rin ako sa tapat ng computer. So, tignan natin kung meron tayong makikita. Let's go! Ang pinakainanap ko kasi dito ay yung ganitong model ng pedicab para pwede namin itong malagyan ng mga gamit na kailangan namin sa pag-survive. Dahil sa totoo lang, wala namang nakakaalam kung ilang araw nga ba kaming aabutin sa daan. At bukod pa doon, isa pa sa mga feature na hinahanap ko ay ang kaya kaming ipagtanggol just in case na umulan. Totoo na, natuluyan na, umulan na talaga. Ang lakas na, umuulan na talaga. Ang dilim ng langit. And fast forward sa paghanap ay nakakita na ako sa marketplace ng perfect na pedicab para sa mission na to. Kaya magmula dito sa Dupinga River ay dumiretso kami ng Laguna para pick upin ang nasabing pedicab. So guys, andito na kami ngayon sa anong pangalan ng lugar na to? Mercado Village. Ayan. So ngayon, ito na yung legendary pedicab natin. Ang ganda, ang ganda. May kasama pang isang kabang bigas. Guys, take note, alas 3 gumagrind pa rin si Kuya Ray. So basta ang goal, pinick up na natin yan dito, isasakay na natin yan doon. Baka gumulong to Guys, so yan na yung ating legendary bike. So, tara, mag-transition na tayo, punta na tayo Cavite. Let's go! Let's go! Ayoko na! Oy, oy, oy. Rico! Andito na guys! So yun guys, so andito na, kasama na natin yung ating pinakamagandang pedicab. Nakakatuwa kasi first time ko lang din talaga mag-drive ng pedicab eh. Hindi talaga ako expert. Pero ayun, isa sa mga key problems na nakita ko sa pedicab natin na to is meron siyang mga konting problems na kailangan nating i-address para bago tayo tuluyang bumiyahe at maging smooth naman yung maging biyahe natin, no? So una dyan is bubong niya. So medyo may problema na tayo dyan. Kaya there's a high chance na baka mabasa tayo kapag hindi natin in-address yung problem na yan. Okay, so kung makikita nyo kasi yung upuan niya na yan, wala pang sandalan, di ba? So butas siya. Baka malaglag kami dyan. Plus, isa pa sa napansin ko rito is, ayan, parang hindi na talaga sustainable or mapapagkatiwalaan itong bubong niya. Naulanan kasi ito nung dinala namin pero hanggang ngayon, basa talaga siya. So tingin ko kailangan natin yan palitan ng bagong trapal para may pagtanggol tayo niya sa anumang kalamidad na dadaanan natin, umulan man o umaraw. And lastly, napansin ko na sobrang dumi niya talaga, guys, no? Kailangan nating ayusin. Sakto! Baby! Alright guys, so finally, tapos na, nalinisan na natin at ready na ang ating pedicab na tatawagin natin si Ram. So ngayon, itatry natin kung kaya ko talaga mag-pedicab. Kinakabahan ako, baka matumba ko to sa kanal eh, di ba? Mamaya kanal yung gilid eh. Tapos syempre, may mga kasabay tayo sa daanan sa tunay na, sa actual, di ba? Dito may mga sasakyan dito pa unti-unti. Pero try natin. Okay, try guys. Ang hirap. Wait lang. Paano? Yung palang pagod na ako guys. Hey. 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 Sakay kayo, sakay. Sakay. Oy, kaya ko U-turn ako, U-turn ako. Hey. Hey. Hey, kaya ko siya guys, kaya ko. Okay, so ngayon try natin na may angkas. Ang bigat guys. Wait lang. Ang sakit. Boss, saan ka boss?
Sa kanto lang, okay? Dadaling kita ng SM Bacoor. Sabi ko na nga ba hindi talaga biro ang pinasok kong liga. Saglit pa lang ako nagpapadyak at sobrang sakit na ng mga hita ko. Pero para mas matest natin ng maigi ang tibay ng pedicab, ay dumaan kami sa mga lubat. Dito ay mangyayari na ang pinaka-exciting na part. Umagsak ka ako. No! Ibig sabihin, hindi matibay. Dugdug gastos na naman ito, boss. Halos patapos na sana ang paghahanda, pero hindi naman natapos doon ang problema natin. Pero hindi bale dahil agad-agad naman kaming nakahanap ng paraan para mapaayos agad ang pedicab. Yun shoutout pala kay Boss Joven na nag-welding na nasira natin. At pagkatapos sinabay na din namin ang pag-aayos ng gulong neto dahil napansin namin na medyo maalog siya kapag dinadrive. And going back, nasecure na natin ang ating pedicab. And this pedicab would not be possible kung wala ang tulong ng isa sa ating napakabuting sponsor. Kaya maraming salamat SG5 at SG Luxury Haven for sponsoring this video. SG Vibes is owned by Boss Sherwin Gonzalez. Kilala lang naman siya sa pagtulong sa napakaraming tao. Nandyan ang may libreng pabigas. Since gusto ko mag-share ng blessing, kung ikaw ay naka-follow sa akin sa SG Vibes, pipili ako ng 10 followers na sesendan ko ng tagi-1 sakong bigas. Nagtupad ng maraming wishes ng mga tao. Yung problema mo ang higaan, sasagutin na natin yan. Bukod sa higaan, bigyan ka namin ng electric fan. Aside from that, bibigyan kitang 10,000 pesos. Makapag-celebrate kayo ng Pasko. At marami pang iba. Kaya kung gusto nyo makita at mapanood ang lahat ng mabubuting vibes na ginagawa nila, feel free to visit and follow SG Vibes Facebook page. At malay nyo, isa na kayo sa susunod na matulungan ni Boss Sherwin. At kung naghahanap ka naman ng perfect na staycation na talagang mapapawaw ka sa ganda, ay highly recommend na bisitahin nyo ang SG Luxury Haven. Especially kung around Binangonan, Rizal lang kayo. SG Luxury Haven is a place where it could cater any events you need. Legit talaga guys na sobrang ganda at talaga namang perfect ito dahil darating na rin ang Christmas. Sino ba namang hindi maaaliw sa area na to Merong Iron Man, 3-story building, elevator, at meron ulit Iron Man sa labas. At hindi lang yan, may swimming pool area with dining table na kung saan pwede kayong magbanding. All of that experience sa sobrang affordable na price at sobrang lapit na area. Kaya ano pang hinihintay nyo? Book your stay now and visit our page for more information. At una pa lang to guys sa 4 pang mga sponsors na i-unlock natin sa mga susunod na episode. So yun, once again, maraming salamat SG Vibes and SG Luxury Haven. At syempre, sa boss ko, kay Boss Sherwin Gonzalez for sponsoring our pedicab na magagamit natin sa mission na to. So, ayun, dahil may pedicab na tayo, ano pa bang kulang natin? Syempre, yung makakasama natin dito sa mission na to. It's time para humanap ng ating pedicab driver. And let's go! Woo! Hindi naging madali ang paghahanap ko ng pedicab driver. Kaya habang lumilipas ang araw na naghihintay ako, ay sinabay ko na din ang pagpe-prepare ng katawan ko sa challenge na to. Bumili na rin ako ng mga survival kits na gagamitin namin along the way. Until one day ay finally nakareceive na tayo ng mabuting balita dahil nakahanap na tayo ng perfect na pedicab driver. Bale, ganito Sir Joel, kaya po tayo nag-uusap kasi naghahanap po ako ng kakampi sa vlog na to. Dahil pag ako lang po mag-isa, feeling ko po mapuputol yung pa ako kasi hindi po ako batak mag-pedicab Tama kayo nang narinig. At hindi nga lang ako mag-isa sa mission na to dahil naisip ko na mag-hire ng pedicab driver na makakasama ko sa pagpadyak. At malalaman nyo ang main reason sa mga susunod pa na episodes. But for now, tara at samahan nyo akong kilalanin kung sino nga ba siya. Ako si Dividido Lambino, 40 years old na po ako, 48 po. Po isang latero, taga gupit ng yero, taga buo ng yero, taga sampa ng dak. May 2 taon na rin po ako nagpapadyak. Pag walang trabaho, sasayad din ako kasi ang gastusin natin ngayon, medyo mahal. Kaya naghahanap din ng pagkakitaan ng kabahan. Talagang gagawa natin ng paraan para makasurvive tayo sa pang-araw-araw Kahit na mahalang bilihin, talagang gagawa tayo ng paraan. Bali yung bahay namin na to, bali 4 na pamilya po. Bali ang anak ko po 5. Advice ko sa mga pedicab driver, laban lang sa padyak ng buhay. Ganyan talaga, pag mahirap tayo, kailangan natin lumaban. Kaya kayo mga pedicab driver, huwag nyong minamalit ang sarili nyo na pedicab driver lang kayo. Taas noon nyo, kayo ay kumikita ng marangal. Yung iba nga dyan, nagnanakaw lang. Sila nagpapadyak para sa pamilya na huwag nila kakayahin magiging pedicab driver. Kasi
Matagal ko lang gustong magpunta probinsya na naka-bike lang. Kaso hindi ko magawa sir kasi wala akong kasama. Ngayon, subukan ko na gamit naman ang sidecar na papunta. Gusto ko salin sa sarili ko sir na kaya ko talagang pumadya. Sabi ko, subukan ko para may mapatunayan ko sa sarili ko kung malakas pa ako. Kakayanin ko pa talaga magpadyak kung hanggang kailan ko pa kaya magpadyak para sa pamilya. Marami tayong pagdadaanan sir. Unang-una, pagod, init, ulan, gutom. Tapos sira ka pa ng pedicab, aayusin mo pa. Pero despite na tutuloy pa rin tayo. Kakayanin natin yan sir. Sa tulong ng Panginoon. Ngayon guys, gagawin natin ang mission na to. Huwag kayong mag-alala guys, hindi ko papabayaan si Sir Ray. Tutuparin namin yung challenge sa kanya ni Sir Norvin. Talagang pupunta namin kayo dyan. #padyak para sa dumagat. At sa wakas ay tuluyan na nating natapos ang preparation phase ng vlog na to. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Oras na para pumadyak! Oh my God! Ito na yung pinaka-kinakatakutan ko na mangyari sa vlog natin kapag umandar na or nagpadyak na tayo. Ay grabe na yung ulan mga boss. Shit. Pag naman sana tayo abutan ng ulan na yan kapag biyahe na tayo. Hi! Let's go! At bigla na ngang umulan. At buong akala ko ay isa lang itong normal na ulan. Sa pamilya, inaasahan ko ang malawakang mga pagbaha at landslide. Kaya maging handa at makinig sa mga opisyal kung kinakailangan ng lumikas. At hindi pa dyan natatapos ang problema. Dahil hindi lang pala isa, kundi dalawang panibagong bagyo pa ang papasok sa bansa. Sa susunod na episode, ano nga kaya ang action plan na gagawin ko ngayon? Kompleto na nga ang lahat pero bigla namang bumagyo. Shit guys, baha! Itutuloy ko pa din kaya ang misyon kahit na umuulan? Oh shit! At ano-ano nga kaya ang mga tunay na problema ang kakaharapin namin sa mismong araw ng pagpadyak? Tingin ko talaga nawala na talaga siya. Tara at sama-sama natin yung tuklasin sa susunod na episode.